Entonces, kung magduha-duha ka, hindi ka ka-define, diin ang limite, diin kutob, diin ang extension sa maayo kag sa malain, kinahanglan tun-an mo ang kabuhi ni Ginisus. Kaya ang kabuhi ni Ginisus kag ang iyagin siling amo na ang final kag absolute nga moral laws nga diin beyond question, even sa mga philosopher, even sa mga rabbi, even sa mga brilliant nga mga thinker, sang una hangtod kag sa palabuton. Salmo 34 verse 8. Tilawi bala ninyo, kag hibaloa, kung daw ano kaayo sang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagapangayo sang proteksyon sa iya. James Version. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusts in him. Sa AMP, O taste and see that the Lord our God is good. How blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who takes refuge in him. Let's be seated. Aton lang taon ang una nga kamatuoran. Many church fathers during the Middle Ages believed the word good was traditionally divided into three categories. Maghamal gani ka, three categories, tatlo kasahi kung tatlo kamatang. Nga mahibalan mo na isa ka maayo nga butang. Number one, the word pleasant. Second, the word useful. And then the moral. Ano ning word nga pleasant? Sa Bisayan nga dictionary, ang word nga pleasant na siya kung makalipay. Entonces, ang maayo nga mga butang, makadala na sing kalipayan. Palakpakan na ito na Ginoo. Then ikaduha, makalingaw. Ang maayo nga mga butang, malingaw kasi na. Lantawa bala nang gitawag kon makabakal ka isa ka bag-o nga butang, malingaw ka, kag ma-enjoy ka. Ikatatlo, makapatagbaw. Ang maayo nga mga butang makasatisfy na sa imo, makapaumpaw na sa imo. Maumpawan ka kung ang maayo nga mga butang mag-abot sa imo. Kagdayon, maayo na siya tulukon, pleasing to the eye. Ito kay mga maayo nga butang, good looking na siya. Good looking na siya, to kay angayan na siya. Kagdayon, kung imo lang taon, hitsura man, bisti man, gamit man, o pagkaon man, imo makita iya. Kung naghambal gadi ka nga pleasant, bisan pa sa pagkaon, namit na siya kaunon. Amo na nga ang mga gitawag ya, ang mga restaurant, nga mga gitawag ya nga mahal nga restaurant, hindi lang kay nami kaunon itong gibutangan na mga dekorasyon ang pagkaon nga din imo i-enjoy.
amo na kung maghambal ka maayo nga butang. Amo na nag-challenge gid ang Ginoo nga tilawan mo. Kagdayon ikaduha, ining word nga useful. Ang maayo nga butang, mahibal-an mo na, tungod kay magamit mo na. Lakpakan na ito na Ginoo sini. Yes. Ang maayo nga mga butang, useful na nga butang, tungod makaserbisyo na sa imo. Mahibalaan mo na nga maayo na nga butang, tuki makabulig na sa imo. Mahibalaan mo na nga maayo nga butang, tuki mapusla na nimo, kag makahatag na kaayuhan. Hapos i-define ang word nga maayo diri sa word nga pleasant kag useful. Ikatatlo, ang gitawag yung moral. Amo ning mabudlay-budlay jutay sa pulo nga maayo. Ang word nga moral having to do with character, conduct, or behavior. Maghambal gani ka nga moral, gitawag iya konektado na sa imo kinaiya, sa imo batasan, kagdayon sa imo behavior nga maayo. Amo na ang word nga moral is right, just, honest, virtuous. Amo na kung mag-eskwela ta may gitawag GMRC, good moral and right conduct. Good manners and right conduct. Amo na ang gitawag ya. Kagdayon, dirita sini, gitawag ya, mag-istoryahanay tungod kay amuning mabudlay-budlay nga kategori sa word nga maayo. Before we move further, imo makita maghambal gani ka nga moral, may opposite na. Ano ni? Gitawag ya immoral. Ano nang word nga immoral? Wicked practice. Bisan ano na siya kaayo, ka-popular, kabantog, kaalam, kung nag-practice siya sa wickedness, he is considered as immoral. Ikaduha, wrongdoing. Kag ikatatlo sa word nga immoral is malaot nga mga binuhatan. Mahibalaan mo na iya nga din opposite na sa moral tungod kay imo makita ara na ang malaot nga mga binuhatan. Kag den aton lang taon diri amo ni ang aton gitawag ya tutukan. Okay? The first two kind of good, ang una kag ikaduha nga kategorya sa maayo are relatively easy to define according to the objective standards. Perti kahapos i-define. According to the objective standard. Nga kung magsiling ka nga maayo, mapuslan, kung masiling ka nga maayo, makaserbisyo, kung makasiling ka nga maayo, imo makita makalingaw, hapos na i-define. Pero ining ikatatlo, sa gitawag niya sa una kag ikaduha nga kategorya, sa word nga maayo, siling pa diri, and there are expert, siling pa niya diri, and there are expert who can be consulted wherever question arise about goodness in these two particular categories. Damo ang eksperto dere. Damo ka makonsultahan dere. Damo ka mapangabayan, eksplikasyon dere. Pero ining ikatatlo, amuning mabugat-bugat. Ining gitawag ya, however, the third category, moral good.
Ining kitog moral good is not easily definable or measurable by being expert in the field of moral philosophy. Amuning nabudlayan sa mga philosopher, paano pag-define, paano kilalahon ang kitog moral good. Nga, kung imo tan-awon diri sa aton gitawag iya nga philosophers, scholars, Jewish or non-Jewish, they are united in one profound question about morality. Ini nga mga tao nga mga brilliant philosopher, mga scholars, imo makita iya Jewish, Hudyo o hindi man Hudyo, they are united in one profound question about morality. Kung imo sumadahon sila, kung imo gitawag isahon sila, may madalom sila nga pamangkot about sa morality. About sa kinaiya sa tao. About sa pamatasan sa tao. About sa behavioral activities sa tao. Kagdayon imo makita iya ang question amo ni. Mo ni pinakataong nga question tungod kay ini sila mga brilliant na nga mga tao. Siling pa niya, are any metamoralos? Wala na nagsiling diri, are any moralos? Are any metamoralos or ethical rules about good and evil that should govern our behavior? Ang word nga meta, amuning sa namalandong ko sini, nadalo mga kon pag hangop mga utod. Ngang isyo gali sa evil and good, hindi ni lahog-lahog. Even ang mga philosophers, ang gigamit nga word meta, beyond usual. Beyond usual. Kag ini naghulugan labaw sa naandan, labaw sa kasagaran. Entonces, ang moralos nga ilan natun-an sa nagkalailain nga reliyon, even sa Old Testament, tungo kay ang mga Jewish nga rabbi, eksperto ni sa Torah, eksperto ni sa gitong Old Testament nga ang iban sa ila masag-ulogan ni halin sa Genesis pagkadto sa gitong Malakay. Pero imo makita nagapangita sila sing isa ka gitong kasuguan moral beyond usual, labaw sa naandan, labaw sa kasagar. Ngani nga nasubong sini. Tungod kay may tatlo ta ka example nga aton tun-an sa sinigabahin. In the country at war, people are teach to kill. Sa mga gitawag sa mga magamo nga nasod, sa mga may inaway nga mga nasod, ang ilang mga katawan gitudloan nila sa pagpatay. Kagdayon, imo makita ya, gitudloan na si pagpatay, and one can call it by nicer name. Agod ang mga tao ma-encourage sa pagpatay, they called it a nicer name. Gibutangan lang maayo nga ngalan. Number 1 is the word protector. Nakapatay tugo kay may giproteksyonan. Gitawag yang
Gitawag nila nga gitawag nga protector, defender, patriot. Ito sis nga para sa sini nga mga nasod nga ara sa gera, hindi wicked, hindi immoral ang pagpatay. Yes. Entonces, ang napulo kasugo nga thou shall not kill, thou shall not murder, ay mo makita iya. Hindi basta nga moralos nga sundon kung ara sa sini nga mga nasod. Dayon nimo makita another example. Most society do not approve of cannibalism. Ang diri sa Pilipinas, wa taga-aprobar sa pagkaon sing tao, sa pag-ihaw sa tao. Pero sa iban nga mga kultura, ang pag-ihaw sa tao hindi malain nga binuhatan tungod kay ginahimo ni sa publiko kag dayon ara ni sa ila religious ritual kag ceremony. Ito sis budla i-determine ang moral tungod kay may lain sa aton nga isakto sa ila. Maisakto sa ila nga hindi isakto sa aton. Everybody say amen. Yes. Like for instance, si Indira Gandhi sa India, ginpatay si Asik nga bodyguard. Gintiro. Ang Prime Minister sa India, si Indira Gandhi, nga mong ginhalinan sa gamo sa India sa ito nga panahon. Sa gintiro sa si bodyguard nga gitawag membro sa Sikh, nga gitawag nga grupo dito sa India, ang mga leader sa sini nga grupo nagsiling legal ang pagpatay kay Indira Gandhi tungod kay imo makita ini nga mga bodyguard naghigugma sa Golden Temple, sa Sikh Golden Temple sa Punjab nga gipaguba ni Indira Gandhi. Amo na nga imo makita ang mga philosopher na mangkot ano gid pag-define ang moral laws. Another example. Ang Nuremberg trial. Ano ni nga trial? The trial of history. This trial, Nazi leaders will judge as war criminals. Sa tapos nga ikaduha nga gira kalibutanon, si Hitler naghikog, ang iya mga gitog mga sagabay gidala sa Nuremberg kuno iko nagsala sa 1945, 1946. Imo makita gitrial, gihiring sa korte nga diin dira ang mga dlagko sa aliado, sa Allied forces. Dira ang representative sa Allied forces. Dira ang representative, even ang gitawag yung isa nagpadala representative kung kayo nagsala. Dayon, ini nga mga war criminal nga nagpatay sa mga Hudiyo nga minilyon. Gitawag na itong genocide. Nga suno sa record, ang sapatos sa mga ginpatay, ang gitawag ang kadamulon, pareha sa gitawag kung tipunon, para kataas sa lubi. Hindi magdubo sa may nagsiling nga 4 million, may nagsiling nga 5 million. Pero ang makatanhaga amo ni nga ang mga wasik, ang mga Nazi kriminal nga gintrial, kag may mga defense panel, kag mismo ang mga war criminal nagsiling, hindi ni sala namon ang pagpatay sa mga Hudiyo.
Legal ang amon pagpatay sa mga Hudiyo tungod kay imo makita siling panila dre, legal. We're fully legal. Legal acts done in the obedience to the existing law of the German government. Entonces, ang moral, ang behavior, ang pamatasan sa tao, makalilibog. Nga sa sini nga trial, sa gipronounce sa gitag mga dlagko sa Allied Forces, mga maalam nga mga abogado sa Allied Forces, nga amo ang nag-trial, mga huwis, imo makita, gipamatud-an ni Goring, nga isa sa buhi nga diin, sinaligan ni Hitler, nga diin, sa adlaw nga bitayon siya, naghikog sa si Asilda sa pagpamatuod nga way sa sala. Ang pamangkot, sino ang mag-define? Nga ina nga buhat, malain, kag ina nga buhat, maayo. Who will be the one to determine? Who will be the one to determine the absolute rules of morality? Tuki amo ni problema. Ang maayo sa iban, hindi maayo sa imo, kag ang maayo sa imo, hindi maayo sa iban. Ang maayo sa iban nga nasod, hindi maayo sa aton nga nasod. Kag ang maayo sa aton, malain na sa ila. Yes. Before we move further, makadto kita kay Moises nga nagsulat sa napulo ka sugo nga amo ang moralos. Ang napulo kasugo nga gihatag sa Dios. To kay may apat ka kasuguan nga gihatag sa Dios. Sa leadership ni Moses, number 1 is moralos. Ang napulo kasugo. Ikaduha ang gitawag ceremonial. Ikatatlo is the law of health. Kag ang civil nga kasuguan. Kag ang napulo kasugo amo ni ang standards sa moralos nga diin ginhatag sa Dios dito sa mga nags-Israel. Ano ang hambal ni Moses? Sa panahon ni Moses, naghambal na siya daan. Pasahon ta. Sa baylo, magapadala sa inyo ang Ginoo nga inyo Dios, sang isa ka propeta nga pariho sa akon, nga kadugo ninyo, kinanglan pamatian ninyo siya. Siling ni Moises, maipadala ang Dios nga propeta, nga kinanglan pamatian ninyo siya. Maidungag ang Dios sa akon ginatudlo sa inyo kag sa akon gina-instruction sa inyo. Pamatian ninyo siya. Kagdayon, kung imo lang taon dire, ano ang katumanan sini? Basahon ta. Pariyo sang ginsiling ni Moises. Kugon ta, magapadala sa inyo ang Ginoo nga inyong Dios sing isa ka propeta nga pariyo sa akon nga kadugo ninyo, kinanglan pamatian ninyo ang tanan nga iya ginsiling niya sa inyo. Nataw mo na? Ano ka gitawag ya, ano ka specific ang Biblia nga sa gihambal ni Moses giliwat sa mga apostoles. Dayon, makanto kita sa 23. Versikulo 23. Ang hindi magpamati sa ginasiling sa sining nga propeta, pagapainon halin sa katawan sang Dios kag pagalaglagon. Ang hindi mamati sa ginhambal sa sining nga propeta. Ito si may ihambal ni nga propeta nga diin imo makita
amo ang gitawag determining point, amo ang mag-define kung mapatay bala kag hindi. Kagdayon anong hambal sa bersikulo 24? Ha? Pariho man sina ang ginsiling sang tanan nga mga propeta, umpisa kay Samuel. Tiyaw mo na, halin kay Moses, giugyunan ni Samuel, giugyunan sa tanan nga mga propeta, nga imo makita iya, matuman gid ang hambal ni Moises. Kagdayon nagsiling sa sila tanan nagtagna sa mga butang nga magakalatabo subong. Wow. Sabi mo lang, bagay kita mamalandong biasin nimo. Sa hindi pa ta maghalin sa kalibutan. Dayon padayunon ta. Gani ginsugo sang Dios ang iya pinili nga alagad una anay sa tanan nga mga Hudyo. Na ini nga propeta imo makita gisugo ni sa Dios. Kagipadala anay una sa mga Hudyo tukin na tao sa dira sa Hudyo nga gitawag ya kaliwatan. Kag imay misyon ni nga propeta pasahon ta. Agud mabuligan niya kita sa pagbiya sa aton mga kalautan. Palakpakan naton ang Ginoo sini. Agud nga mabuligan niya kita. Amo na nga pamati sini pa ni Moses, pamati gi kamo sini nga propeta. Tu kay ini nga propeta imo makita kung si Moises pa, imo makita igo lang ko nagpahibalo sa inyo sa kalautan. Thou shall not kill, thou shall not commit adultery, thou shall not. Pero ini nga propeta nga magsunod sa akon, amuni magbulig sa inyo nga makabiya gi kamo sa kalautan. Palakpakan nato ng Ginoo sini. Amuni ang magbulig sa inyo. Sa nagkapamalandong ko sini. Terrible gali ang plano sa Diyos. Si Moises gali nagpahibalo lang sa moral nga kasuguan. Pero may magdason sa iya nga magbulig. Agod nga makaguwa ang tao sa kalautan. Palayon na ta pagbasa bala sa mga bersikulo. Bersikulo ni. Anong hambal sa Hebrehanon kapitulo 8 bersikulo 7? Pasahon ta. Kung wala sing kakulangan ang una nga kasugtanan. Si Moises amutong nagdala sa una nga kasugtanan. Kung wala sing kakulangan ang una nga kasugtanan, hindi na kuntani kinahanglan nga ilisan. Dito sa isa kakuan, hindi na untani kinahanglan sa ikaduha. Kagdayon anong hambal diri sa bersikulo 8? Pero nakita sang Dios ang kakulangan sang tao nga nagsunod sa una nga kasugtanan. Amo na ang mga gitawag ang mga brilliant nga mga philosopher, ang gitawag ang mga gitog rabbi, Jewish or non-Jewish, imo makita sige sila gitawag pagpangapkap sing discovery paano nga may gitawag ya absolute nga moralos. Gamal gani ka absolute hingpit perfect nga moralos. Nga there is no such things as exemption. Nakita nga may kakulangan. Ang hambal sa Biblia, thou shall not kill. Imo lang na bunugon, basta di lang na mapatay, hindi na sala. Kastiguhon ni mo na yan, hindi na sala. Kagdayon imo makita, gani nagsiling siya, mag-aabot ang tion nga magahimo ako sing bag-o nga kasugtanan sa katawan sa Israel kag sang Huda. Kung imo padayuno na ini nga kasugtanan, imo makita lain, tungo ka ini nga kasugtanan, wala na nasulat sa papan nga bato, wala na ginlista da sa bato, kundi ini ginlista da sa hunahuna kag tagipusoon sa mga tao nga din may relasyon sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Amuni ang
Kagdayon kung padayonon naton. Makadto kita. Ang Exodo 20, versikulo 13, hantos 14 nagsiling, you shall not murder. Hindi ka magpatay. Ang versikulo 14, you shall not commit adultery. Pero ano ang ginhambal ni Ginisos? Nga amo ang gintagna ni Moises nga mag-abot dason sa iya. Ano ang ginhambal? Ano ang iya ginhambal? Amo na nga siling pa ni Moises pamatiigin yun ni. Kaini nga propeta, amo ni si Ginisos. Amo ni ang anak sa Diyos nga buhi. Amo na siling ni Moises pamatiigin ninyo kay amo ni ang kumpleto nga revelasyon. Siling pa niya dre, you have heard that it was said to those of old, you shall not murder. And whoever murders will be in danger of the judgment. Versikulo 22. But I say to you, but I say to you, that whoever is angry with his brother without a cause shall be in damage of the judgment. Tanawa ba lang? Ano ang connection sa Dios? Ano ang connection ni Moses kag sa sininga Ginoo sa ginhambal ni Jesus? Just be honest. Ang hindi masabat sa kasuguan, masabat sa ginhambal ni Jesus. Ang wala sa kamusis nga kasuguan, ginhambal ni Jesus. Kay nakahibalo ang Ginoo. Nga diin imo makita, ang sinugdanan sa murder, amo ang pagpangakit. Entonces, ang hindi mahatag ni Moises, mahatag ni Christ. Palakpakan naton ang Ginoo. Ang limitasyon sa gitog moral laws, ang kakulangan sa moral laws, ginhimunan ni Jesus. Ano ang ihambal pa? Dito sa 27, ke 28. Di ba dito sa 20, thou shall not commit adultery. Siling pa niya, you have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. Ara na sa napulo kasugo. Embodied in the moral laws. Pero anong hambal niya? Siling pa niya but I say to you, ako maghambal sa inyo, that whosoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery within his heart. Ako maghambal sa inyo karon, siling pa ni Jesus. Ang bisan sino nga tao nga magatulok nga may kailibgon, may unudnon nga kailibgon sa isa ka babae, nakakumit na siya, nakapanglaki na siya, sulod siya tagipuso. Ito sis, kung imo lang taon dere, si Kristo Jesus, ang embodiment sa gitawag absolute metamoral laws. Palakpakan nato ang Ginoo. Maghambal gani ka Jesus Christ in the embodiment of good. Imo makita nagpaintindi siya ang larawan purma kag hulagway sa anuman nga maayo nga mga butang. Entonces, kung magduha-duha ka, hindi ka ka-define
diin ang limite, diin kutob, diin ang extension sa maayo kag sa malain, kinahanglan tun-an mo ang kabuhi ni Ginisus. Kay ang kabuhi ni Ginisus kag ang iyagin siling amo na ang final kag absolute nga moral laws nga diin beyond question, even sa mga philosopher, even sa mga rabbi, even sa mga brilliant nga mga thinker, sang una hangtod kag sa palabuton. Palakpakan nato na Ginoo. Mabalik kita sa teksto. Anong hambal re? Tilawi bala ninyo kakibalo akon daw ano kaayo ang Ginoo. Tilawi bala ninyo kakibalo kung ano ang kaayo sa Ginoo. To appreciate the sweetness of the honey, you must taste it. Agod maapresar nimo ang gitawag ang dugos, kinahanglan gini mo ni siya nga imo kaunon. Agod nga maapresar mo ano kanami ang paho nga prutas, hindi lang kay imo na siya hikapon. Hindi lang kay imo na siya idekorasyon sa imo balay. Hindi lang kay imo na sa simutan, kundi imo gid siya tilawan. Kung waay sing pagtilaw sa isa ka butang, wala man sing experience. Sabi mo lang, sa panahon ni Ginisos, ang mga tao nga na-miss nila ang blessing nga gindala ni Ginisos halin sa langit, ang mga tao nga din nagatindog palayo kay Ginisos. Kag sincero si Ginisos, kag naghibi siya, kitawag naglamentation. Sabi mo lang, nagsiling siya sa dayon na sa saka sa cross. Nagsiling sa Jerusalem, Jerusalem. Naghibi siya. Jerusalem, Jerusalem. Pila ka bisis nga gikadtuan ta ka. Pila ka bisis nga giduaw ta ka, agod ka pagkamayuhon. Kagdayon naghimo pa sa sing metapor, siling pa niya, kaangay sa isa ka mga, nga diin, gusto niya tipunon ang iya mga piso, idalom sa iya pakpak. Siling pa ni Ginisos, kaangay ka mo sa mga piso, nga naglalapta, kaginatukob sa mga manunukob. Pero nagkariko, kaangay ko sa isa ka, mahigmaon nga mga, nga gusto ko kamutipunon dira sa akon mga pakpak. Pero abi mo lang, tanawan ninyo ang hambal ni Ginoo sa San Lucas. Pero, wala ka nagtalupangod, wala ka nagsapak sa adlaw nga gibisitahan ta ka. Palakpakan na to ng Ginoo. Wala ka nagsapak sa adlaw nga nagbisita ko sa iyo. Utod kag abyan, you must be aware. Hindi ka maghalin diri sa kalibutan. Because in the present of the judgment set of God, waay isa nga magsiling, nga way ko kabati. Way isa nga magsiling, nga din ang iya pagka-ignorante, amo iya kapital, nga din, ginsilutan siya. Amo na ignorant excuses no one.
Ang tanan nga magatindog na sukmanan sa Dios, fully aware sa plano sa Dios, kagkatuyuan sa Dios, galing kay, ang problema, wala niya talupang da. Kangay sa mga anak sa Israel. Sa ginbisitahan ka, wala ka nagtalupang. Gani, anong hambal ni Moses? Ang hindi mamati isa sini nga propeta, pagalainon, kagdan makasinati si kalaglagan. Nagdeklarar si Ginisos samtang gahibi sa Jerusalem, sugod karon ining mga bato nga gitungtong sa bato, waay mabilin sini, mawasag ni, tungod kay wala ka mo nagtalupangod sa adlaw nga gibisitahan ka. AD 70, sa history, sa church, sa world history, makita nimo. Si General Titus, nagkadto sa Israel, kagiguba ang templo sa Israel. May adlaw gigali, may pagbisita sa ato. May adlaw gigali nga ang Ginoo manuktok sa aton kabuhi. May adlaw gigali nga diin magpatalupangod sa imo. Kagara sa imo ang desisyon kung imo siya sa pakon. Imo siya i-welcome o imo siya palayason. Anong hambal diri sa madungag ta mga bersikulo? Anong hambal diri sa King James Version nagsiling, how Jesus anointed by the Holy Ghost and with power, how he went about doing good, healing all that were oppressed by the devil, for God was with him. Pero ang JMT nagsiling, imo makita before nga din ining ability sa paghingilin sa kon, may gitog secret attitude. Ito sis, ang moral kag behavioral nga aspect sa iya kabuhi, ginliwat siya antes siya nakig-away sa ibil. Tagdayon siling, doing good, doing everything good. Amo na nga kung ikaw may kaangtanan kay Kristo Jesus, ma-experiensyan mo, hindi lang isa ka maayo sa imo pag-upod sa iya, kundi ining word nga, repeatedly doing good. Who went throughout repeatedly doing works, bringing goodness. Hallelujah. Amo ning handom sa Diyos sa aton. I would like to paghambal sining mga pila ka kamatuoran. There are some things, especially in the depths of the religious life, which can only be understood by being experienced. Can only be understood by being experienced. May mga ari diri nga gitawag espirituhanon nga mga butang nga hindi gid mo maintindihan kung hindi ka maka-experience. Lakpakan nato ang Ginoo sin. Hindi ka makaintindi gid kung di ka ka-experience. Kagdayon siling pa sa siling at yulod siling panyadri, there are things that must be loved before we can know them to be worthy of our love. May mga butanggid nga sa area sa pagigugma, mo execute gid kasing pagigugma, agud maintindihan mo ano kamahal ang pagigugma. Everybody say, ito sis, ang gitawag doing good,
siling pa niya diri, ang gitawag doing good, it is not only an inner conviction. Hindi lang conviction but something that compels appropriate action. Ang paghimo sig mayo hindi lang kay gitawag conviction, kundi imo makita iya ina magtulod sa imo sa paghimo sa conviction nga ara imo nabatyagan. Palakpakan nato na Ginoo. Hindi ni mangin experience siya kung magbalik ta sa teksto kung hindi ka magtilaw. Siling padre, imo makita, taste and see how good is the Lord. Hindi kay see and taste, tanaw ka kag tilawi, no hindi. Taste and see. Tilawi anay kag makita nimo kung ano kaayo ang Dios. Palakpakan nato ng Ginoo. Sabi mo lang, ang Diyos yaway ni kapanintal tao pero gatisting siya. Lain ang pagtintal kag ang pagtisting. Si Abraham iya gitistingan. Bagis paghalad kay Isaac. Kaya may gusto sa tanawon sa aton Kung ikaw may isa ka ido, masiling ka sa ido, jam. Siling ka, lukso. Kag kung maglukso ang ido, magtuman sa imo hambal, ano ang leksyon, kag ano nga aksyon sa ido nga makapalipay sa imo? Hindi bala nga kung magsiling ka, lukso, kag maglukso ang ido, ang makapalipay sa imo amuni, nga ang ido ya nakatuon sa pagtuman sa imo ginhambal. Everybody say amen. Ang Diyos siya kaangay. Nakighambal sa aton si Epulo. Agud lang taon niya kita kung nakaganan siya bala siya sa gihatag niya sa aton paagi sa imo pagkamatinumanon. Pagpakan na ito na Ginoo. Yes. Kung nakaganan siya, bala siya. Tuod gid bala nga din, nagtilaw ka sa pagsunod sa kinaiya. Yes. Makato kita sa biblical example tungod kay basahon naton. Dayon, ginpangita ni Pilipis si Nathaniel, kagsang nakita na niya, nagsiling siya sa iya, nakita na namon ang tao nga ginmit lang ni Moises sa kasuguan. Nakita na namon. Mga gatuon ni sa Old Testament ng mga tao. Hindi ka mangin Hudiyo kung hindi ka magbasa sa daan nga testamento.
Ang aton edukasyon diri sa Pilipinas, PP and Pilar, ABC, DEFJ, sa mga Hudiyo, ang una nga edukasyon nga itudlo nila sa ila kabataan, ang Old Testament. Amo na may mga rabay sila. Na kung madubudlayan kapag tudlo sa imo pamilya, magpatawag ka rabay, kag ang rabay ang magtudlo sa Biblia sa imo panimalay. Kag amuni ang cry of the hour. San umatuman ang ginhambal ni Moses, kag dayon, ari na. Siling pa ni Filipe, nakita na namon ang tao nga ginmitlang ni Moses. Nga kinahanglan pamatian. Kag ginmitlang man sa ginsulat sa mga propeta, siya gali. Basahon ta. Ini galing ginmit lang ni Moses nga propeta, ini galing ginmit lang sa mga minor prophet ni Samuel, siling pa ni Filipe, baks kugunta, siya gali, amo si Jesus nga taga Nazaret. Palakpakan nato na Ginoo. Siya gali. Siya gali ang maghahatag sa absolute nga moralos, mita moralos. Siya gali. Wow. Nga siling ko sa Ginoo, gabi nang ampo ko Ginoo. Hindi kami magpresentar sa YouTube channel sa doktrina. Hindi kami magpresentar reliyon. Ipresentar ka namon nga ikaw ang solusyon sa ibil. Plakpakan na to na Ginoo. Dahil kung padayunon na to, nagsiling si Nathaniel, may ara bala nga maayo halin sa Nazaret? Suito si Nathaniel. Ngaway matao nga propita sa Nazaret. Nga. Way sa kahibalo nga hindi gali taga Nazaret, taga Bethlehem gali si Jesus. Palakpakan nato na Ginoo. Pero sincero siya sa iya gitawag yakon, pamangkot. Nagsabat si Filipe, dali. Upod bala agod makita mo. Sa Christianity, mga utod, tandain ninyo na. I would like to say it. Hindi kay pagtudlo sa tao, amo ning himua, amo ning di himua. Hindi na mag-asir karon. Ang mag-asir karon, masiling ka, upod sa akon. Kaglantawa, ang akon gialagad nga Ginoo, ano kaayo. Palakpakan na to na Ginoo. Sabi mo lang, atong mga tao nga gidala diri ka ina, hindi tulog-lahog. Nagsaksi to sa nervous breakdown dira sa iya palibot. Pulki Sister Nori. Sa nagkinagubot na ang tao, nangita na si Rohano. Nangita na manugbulong. Ang si Rohano, nahadlok na magkanto. Pero abi mo sila ni Sister Nori kaning girli. Kantuon tani. Mahimo na Ginoo sini. Nagpuasa ta sa tong Pizza 20 City. Nagadevotional ta. Katuon ta ni. Kag nagkanto sila. Kag sila pagkanto dito,
gipakita nila ang ila gitawag ginahimo subong mga Kristohanon. Nagdayaw sila. Palakpakan na to na Ginoo sila. Nagkanta sila. Kag ang pinakanami siling pa ni Sister Rory, ang mga tao nga diin imo makita na sa palibot nga nagabantay ka, nagaobserbar sila, nag-upod dayaw sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo sila. Kag dayon ang na-nervous breakdown nagpahimuyong. Kag dayon bilog nga panimala nagsiling, masimba kami kar upod sa iyo. Kag diri bilog nga panimalay, palakpakan na to na Ginoo. Akon gi-interview, ikaw inday ang nagmasakit siya ho. Kag ari kami karon magsimba. Amo nang tuod. Dali. Lantawa ang akon gialagaran. Kung kaisa way tayo ipakita eh. Way tayo demonstrate. Kag tungod way tayo demonstrate, imo makita frustration ang maani sa tao nga aton gihagad. Pangambal rin. Dali upod bala. Agon makita mo. Utod kagabian. I would like to say it with honesty. With tears. Upod ang luha. Nang gikinanglan sa Ginoo karon sa sining katapusan sa kapanunan, mga tao nga maipresentar sa iya pag-alagad sa Dios. Lakpakan nato na Ginoo. May mga tao nga maipakita nga naliwat ang kabuhi. May mga tao ipangita sa Dios nga maihatag. Pagkakita ni Jesus, nagpaintindi kung dalon nimo ang tao kay Ginisus, maipakita si Ginisus. Pagkakita ni Jesus kay Nathanael, nagpalapit siya, nagsiling siya. Ari ang matuod ng Israelinon nga wala gid nagadaya. Kita sa Ginoo ang kasing-kasing ni Nathanael. Kag amo ni nakapa siya kay Nathanael. Anong hambal dire sa bersikulo? Nagsiling din si Nathanael sa iya, nga kilala mo ako? Ha? Kung si Ginisus nag-response, Nathanael, way pagkaskalibutan, kilala talaga. Hallelujah. Yes. One of the rabbi, I really bless sa iya theory. Ari ka sa kalibutan, not a needy person. Hindi ka needy. Nga ulipunon ka sa tanan mo nga pagkinanglan. Mapatay ka nga nagakapkap sa imo pagkinanglan. Nagakamang sa pagpangita sa imo pagkinanglan. Because you are not a needy person. Ari ka sa kalibutan, you are a needed person. May nagkinahanglan sa imo. Kag ining nagkinahanglan sa imo, amo ang Dios. Palpakan na to lagi. Tawan niyo. Nagsabat si Jesus, sa wala ka pa gintawag ni Felipe, sa way pakahagaran ni Felipe sa pagpalapit sa akon, nakita ko na ikaw dito idalom sa kahoy nga higera. Way kapahagaran ni Felipe, nakita ta ka nga nagpungko dito. Way kapahagaran ni Felipe, naghulat na ko sa imo nga mupalapit ka sa akon. Palakpakan na to na Ginoo sini. Naghulat na ko nga mupalapit ka sa akon, tungo kay natawo ka sa kalibutan. Not a needy person. Natawo ka sa kalibutan. Tugay may pagkinahanglan ko nimo una sa tanan. Tugay may plano ko sa imo kabuhi. Kung kaysa hindi naton di parahan na ang pagkinahanglan sa Dios sa aton tungod kay hanto ta mapatay. Gapangap-kap ta
sa aton pagkinahanglan nga sa katapusan malang biyaan nato na. Sa katapusan mangin basura malana. Si Salomon sa nagtipon siya, tinulinada nga gitog bulawan. Sa naglantaw siya sa tinulinada nga bulawan, naglantaw siya sa katahom sa templo, naglantaw siya sa katahom siya palasyo, naglantaw siya sa gitog binudiga nga silver. Nagsiling siya, ini akon angkon. Way na ko kahibalo kung anong dangatan sini. Basi kon buang-buang ang akong kabataan, akong bata kadayon. Wasak ko ni sa hindi maayo nga pagi. Isakto si Solomon. Ang yagibinlan si Roboam, giwasak tanan. Ang yagibilin nga bulawan, giislan saway. Kagdayon ang ginharian na kinagamo. Amo balada nga patindugon ta nga legacy sa aton kabuhi? No, hindi. Ang patindugon ta nga legacy sa aton kabuhi, ang kasaysayan sa aton pag-upod, pagpalapit sa Dios, kag pag-alagad sa Dios, palakpakan nato ng Ginoo. Gani nagsiling si Nathaniel, manunudlo. Kaya mo na. Basahon tatunog. Matuod gid. Paskugon ta, matuod gid. Nga ikaw ang anak sang Dios, ikaw ang hari sang Israel. Pagpakan nato na. Wow. Amo na ang Ginoo. Siya ang final nga mag-define, ang pulo nga define sa Spanish, piho. Siya ang magpiho kung ano ang malain kag maayo. Entonces, kung way ka relasyon kay Kristo Jesus, bulag ka sa malain kag maayo. Pero kung ara si Ginisus, hindi ka mainto sa malain kag maayo. Kay tultulan ka niya kung ano ang malain, pagsikway sa malain kag pag-uyat sa maayo. Yes. Sirahon ko ni sa akong ginhambal kay. Ang gitawag iya may pinakamahal nga pispis nga bisan pa gigamit na ni Bin Laden sa didto nga naglagaw-lagaw siya sa Afghanistan, kabukiran sa Afghanistan. Kaginahampangan na gitog palkonre. Kaya ang palkon niya ipalupad nimo na iya. Pwede nimo na masugo, mabalik na sa iyo. Mahal na sa nga pispis kay hindi na lahlahog dakpon. Pirti ka deceiving na nga pispis. Kung maghulon na siya sa ibabaw sa kahoy, hindi ka kadetect nga ara siya. Gapay posipos lang na. Kagdayon na nga pispis may power of resemblance. Magkuha na sa sanga, kag sa dahon daw, dahon lang po na siya. Paano ditikon? Sa mga falcon hunter. Maditikan na siya tungod kay may isa ka pispis nga iya kontra. Kung may nagsala mo ang strike, ikamay lang na siya nga pispis. Inabutang na sa kids, kag din galagaw sa mga kalasangan. Kag kung magtiyabaw na siya, ina nga pispis, magsiyak na siya, falcon is around. Makaditik na siya. Kay balobla ka mo, kung may relasyon ka sa Diyos, may relasyon ka kay Jesus. Ang plano sa yawa nga gapanago sa paglaglag sa imo, paghalit sa imo, pagpatay sa imo. Hindi nakahimo tungod kay. May magsinggit sa sulod sa imo, nga andam ka tungod kay. Ara siya sa paglaglag sa imo. Amo na kataho, Ginoo. Kung may intimacy ka. Sugiran ka niya. Sugiran ka niya sa hindi ni mo mahibalan. Sa dito kami sa SOR. Dito kami sa gitawag simbahan ni Jude.
Nagsugid si Jude nga, ini bala nga mga luti dire, ang tag-iya sini, si pastor ni Minso. Tag-iya sini nga mga luti iyan ni, ang sa tabok iyan ni, gipamaligya niya. Nakabakal kami, nakabakal pod ang Diyos Amahan. Amo na nga ang simbahan sa Diyos Amahan, tupad lang sa simbahan sa UCCI. Nakadumdum ko din kay pastor ni Minso. Nga sa dira nga din, isa ka simana na lang nga kaslon siya, namangkot siya sa Ginoo. Ginoo, amugid balani nga babay ang imo ipari sa akon, subong nga asawa. Mangkot siya. Ara nang ilihawon, ara nang gitawag yung mga bugas nga gamiton. Doon nakapalista na gani. Pagkakagahon, nagsiling siya. Amo ni natabo. Nagdamgo siya. Nga nagkugo siya, isa ka amo nga babay. Naghako siya sa amo nga babay. Pila ka oras nga way sa katuoy na siya nagbalik tulog. Iya gipamalalungan pag-ayo ang iya damgo. Siling siya kon amo ni. Ang akon pangamuyo, amugid balani nga babay ang mag-upod sa akon hantod sa akon kamatayon. Pero ang sabat sa Ginoo sa akon damgo, amo hindi gali ni bagay sa akon. Pirti ko no kabudlay nga desisyon. Akig ang iya ginikanan. Akig ang ginikanan sa babay. Akig ang babay. Gipulihan siya. Do something amo na nagakatapo eh. Pero iya gituman ang hambal sa Ginoo. Way sa nagdayon, perte kasamo. Sabi mo lang, ilang tao gali sa Ginoo ang lison sa pagkamatinumanon siya kabuhi. Amo na kung ang isa ka tawo magtuman lang sa Ginoo, hindi siya mapabayan sa Ginoo. Palakpakan na ito na Ginoo. Sabi mo lang, halin dito sa frustration, nga iyan na agyan, nagkanto siya diri sa Mianog, dra siya sa balay nila ni Mama, way pa kami sa tugid nga, di pa kami dlagko. Dito siya. May mid si Mama, nga diin. Nakita niya, kagdayon. Iyagi pangaluyagan. Kagdayon may kumpirmasyon nga amo na nga babay. Kag nagminyo siya, kagidala niya sa sur. Ako witness git. Hindi na ko magdala pa iban ng mga tao. Kaya ako nakakita sa panahon ni brother na ko. Nagbisita dito masakiton. Daw hindi kalambot dito sa balay. Pero ang asawa kaagak. Ang asawa ka sakripisyo. Ang asawa ka sagud. Kakun imo siya pamangkuton, masilinggit siya. Kanami gali sa asawa nga hinatag sa Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na ang Diyos. Amo na nga kabay pa nga maintindihan tani. Maintindihan tani. Magatindog ta. Ginoo, ginakilala namon nga ikaw ang fullness, embodiment, persona kaglarawan sa kaayo sa mga maayo nga mga butang. Nagpasalamat kami
nga nakalambot kami sa pagpulos sa imo mga hatag sa amon. Mga hatag nga matahom, mga hatag nga makakulunyag, mga hatag nga din hindi namon madawat kay bisan sino man sa sini nga kalibutan. Kag ang pinakadako nga hatag nga naghangkat sa amon nga gusto ka Ginoo nga ang imo kinaiya mangin amon. Ang imo pamatasan mangin amon. Ang imo balatyagon mangin amon. Kag ang imo panguna-una mangin amon. Nga nasubong sini o Diyos, tukay gusto kang nga mapuslan kami una sa tanan sa pag-alagdan sa imo, kag mapuslan kami sa amon isig katao, kag mangin mapuslan kami sa amon panimalay. Salamat sa imo Espiritu Amay. Salamat sa Espiritu sa imo anak kabugtong. Nga hindi nagkahulugan sa balang Espiritu nga panghikot sa sulod namon. Ari kami sa imo presensya. Hublas kami sa imo igtutulok. Na nagakilala nga magluwas sa imo, bulag kami sa pagkilala sa maayo kag malaut. Pero salamat na sa imo gugma nagpakihunon anon ikaw sa amon. Hindi lang sa pagbulig sa amon, kundi sa pagpabakod sa amon. Ngadin samtang nagatinir kami sa sining nga kalibutan, hindi kami mabalaka kung ikaw ang kaupod namon. Tuki ang tanan nga mga butang nga mo gikinanglan. Hindi ka kabatas nga maghikaw sa amon. Gani sa sini nga Thanksgiving celebration, gipasalamatan namon ikaw, ginadayaw namon ikaw, ginahimaya namon ikaw, ginabayaw namon ikaw, tukay takos ikaw nga bayawon kag himayaon, tukay ikaw ang amon Dios nga amo ang final kag absolute. Gadi nagadesisyon kung ano ang maalain kag mayo. Dalayawon ka sa wala sing katapusan. Ginatugyan namon sa imo, ginapasalamatan namon ikaw sa imo pag-upod sa amon. Sa imo ngalan nga mahal o Kristo Jesus.